Karon na po ato ang buhatan o customized answer sheet ang ato ang usa ka bag-ong na-create nga class. Una, arita sa answer sheets section. Makita na to diri ang 20, 50, and 100 question form. So, wala man ta diha, dili man na mo'y kidaghanon sa to ang question form. So, select ta diri sa ubos sa custom answer sheet wizard. Pagkahuman, pangitaon na to si new answer sheet. New answer sheet. Then, ang atong exam, sample, first, academic quarter 1. Academic quarter 1 exam. Ora na, academic quarter 1 exam. Next, kining ato ang level sa atong answer sheet, ang name. Ginatos makita sa atong answer sheet niya, ato na yung large. Ang quiz, ato ang case, ato na ilisan o score. Then, ang class diha, pwede na siya o grade level. Yan, section. Medium lang gihapon. Wala naman talagang i-add diha, kararang tulo. Click na tong next. Then, pila man to ka student ID ang ato ang ibutang sa atong answer sheet. Sa ako ang student na ako'y 6 digit. So, ilisa na to from 5. Muna tong 6. Kaya 5 na siya by default. Then, kini siya include key version section. Dili ra na to ipakita sa ato ang answer sheet. Kaya murag crowded na. Uncheck na to na. Then, next. Then, talag sa naman ito maghatag exam ngayon ani. So, sa ako adiri. Hatag ko diri og add multiple choice. Select to ng add multiple choice. Then, sa kanang internal level, diara saktura na siya din nato nahilabtan. Nya kay since grade 7 man to nako ihatag, mo man yung bago na kong na-create nga klase. Ang iyahang number of items ana is 48. Unya nga tong option, answer sheet or answer levels, tulora, upat, A, B, C, D. Wow, na nato ng E. Then add questions. So, mao na ni hitsura unya sa ato ang answer sheet, meaning name, score, mo ning makita na to sa level sa babaw, grade level and section. Then diri sa kilid, na diri ang atong gihimo nga kuan name sa exam, EQ1 exam. Dahil na siya, timanan to ng atong code diha, 5071. Then student ID diri on 6 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boxes. Then, ang kuan ani, kay 48 man siya. So, usa ra jud siya ka answer sheet per page kay tungod sa kadaghan sa items. Then, pagkahuman, wala pa ta nakuha diha, ato pa na siyang i-publish. Di na to kalimutan sa pag-publish para makita na to na siya diri. Nakita ng exam nga gihimo, EQ1 exam, 5071 ang code. Kano sa anak ko siya na-create. Number of questions, 48. Then ID po niya, 6. Pwede tang mag-download na sa atong answer sheet using PDF, 1 per page, or PNG. Naganahan na to siyang i-customize nga makaprint ta o pagamay-gamay lang siguro duha ka answer sheet per page. So duha ka paagi diri dapita unsa na to pag download sa answer sheet. Then laing paagi kung ganahan ta nga katong answer sheet nga tong i-print, pre-filled na siya og name sa learners and asa ang iyang ID shaded na daan. So parang wala kay problema unya sa scanning. So diri ka mubalik, create na ato, i-click na to ang klase section. Ato sa klase nga ganahan nato siyang printahan o answer sheet. Diri sa pinakatumoy, pagkitaon to ning
answer sheet packets. Click to na. Di mo gawa sa diri si EQ exam 5071 1 per page. Since ang ato ang number of items kay 48 man, so daghan man siya kayo. Pero sa mga items like 24, 32 and 40, so napa ni say option makita nato diri nga 1 per page, 2 per page. So lain nga paagi ni siya sa pag-download sa answer sheet nga mo na ito yung ginasuggest ang pre-filled answer sheet. So pag-download ana, i-click na nato ning button ang pangitaw na to ang name sa to ang exam, ito na siyang i-click. Then wala ko man ta ka-create o klase, quiz. So dili pa nato na siya download. Balik sa ta, diri sa quiz. Mo add new quiz sa ta. New quiz. Kaya atong balikon ha. Wala pa man siya makita diri, wala pa man siya sa ato ang list of exam. So nakahimo una na tong buhaton, nag-create pa tag answer sheet. Mag-add sa ta og new quiz. So sa ako gihimo to na akong academic quarter 1 exam. So parehaon ako ang name sa ako ang quiz and sa akong answer sheet. So sa pag add na to answer sheet mo, select na ta diri sa drop down arrow, i-select na to tong nahimo na to nga answer sheet EQ1 exam. So to na ang iyang code 5071, kano saan na siya na-create o kano saan nimo ihatag, ilisan na rin mo ng date, folder. So wala raman ako i-folder, diri lang ta mo select sa ato ang classes. So asam to na ako ihatag sa grade 7 sample. So i-check to ng klase nga di na to ihatag ang exam, and after that pangitao na to ang button nga save quiz. So diya makita na diri ang atong quiz name, academic quarter 1 exam or EQ1 exam sa grade 7 sample na ko sa ihatag. So diri sa score distribution 0 pa kay wala pa man siya wala pa'y nascan nga answer sheet. Now karon ready na ka sa pag-download sa imong answer sheet. Balik ka sa answer sheet section kung ganahan kang mo download og PDF or PNG nga walay ngalandaan, or kung ganahan ka sa pre-filled nga mga atong suggested nga answer sheet, parang wala kay problema sa scanning kay nanay ngalan daas bata, nanay ID daan. So click ta sa klase section, pangitaon ang grade level, grade 7 sample, click ring pinaka tumoy nga na ay download symbol sa tumoy, then pili kag exam, sample na exam diha, pero makita raman diri sa ubos. So dito ra ka kanira siya kung daghan na kay kang quiz nga gipang create. So diri makita pa man ang imong answer sheet, i-download na nimo 1 per page since 48 items na siya. Pag click nimo ana, i-download ka niya diri, tagaan ka niya diri og downloaded PDF. Okay, di ara nanay mga ngalandaan si Maria C. Alvarez, grade 7 sample, ready na ang score. So 48 items. Kung atong tanawon, shaded na ang iyang student ID. Dito na lang mga bata sa ato ang answer 1 to 48. O tanan, pila ka buok ang imuhang learners, mo pala kilaghanon ang imuhang downloaded na answer sheet. Ready to print na. O print na ka dito, inhatag sa exam. Then pagkasunod, ready na ka for scanning. Sunod video, ito ang ipakita ang sample nga unsaon pagka-complete ang scanning answer sheet. Then, unsaon pag-scan and unsaon pag-download sa iyang result nga may atong gamiton sa pag-import sa atong automated tool para makakuha na tadayon sa ato ang kinahanglan nga summary nga atong ilog submit sa revision office. Mao ra sa ni, kay salamat.